Kaya ayan, ito, pakinggan natin itong balita na si Inday Sara, gigil na gigil sila. Hindi pa rin ipinakita yung, hindi pa rin sila sinipot. Putang ina, ba't mo kasi sisiputin itong mga tulonggis na ito? Wala namang mga nagawa sa buhay ito. Sabi nga ni, meron nga isang magaling na senador ang nagsabi na, ano lang naman kasi ito kaya nothing to lose itong mga to. Kasi nga, kaya malalakas ang loob nito na magkukupal na ganito kasi hindi sila binoboto ng mga tao sa buong Pilipinas. Hindi sila binoboto ng mga tao sa buong Pilipinas. Binoboto lang sila sa napakaliit na distrito nila. So napakadali nilang manalo. Not even the whole city. Not even the whole province. Not even the whole Bumoboto sa mga congressman, ilan libo lang. Baka mga 10,000 lang, 15,000 na. O hindi ba? Ganun lang naman talaga yung mga yan. O walang mga yan. Kumbaga walang mga followings yan. Kaya iyang mga yan ang ginagamit ng kinauukulan para gulpihin itong mga Duterte. O kita mo, ilan sa mga tarantadong yan ang tumakbo ng senador ngayon? Wala. Wala sa mga kupal na yan ang tumakbo ng senador ngayon. Bakit? Kasi alam nila na putya hindi sila kilala sa labas ng kanilang mga distrito. Oo, ang mga senador kilala yan sa buong Pilipinas. Ang constituency niyan buong Pilipinas. Hindi katulad ng mga congressman na distrito lang, ilang libo lang yung botante. O hindi ba? Tapos yung 6 na taon ng termino nyo, pupunta kayo sa Senado, takbo kayo kung mananalo kayo. Gusto ng Kongreso na gawing ang nagpanukala, alam nyo kung sino, yung tangang pamangkin ni Bongbong. Diyan sa Ilocos. Gawin daw 6 na taon ang termino ng isang termino ng congressman. Ang kakapal ng mukha nyo. Ang boboto sa inyo, wala pa 100,000. Tapos gusto nyo 6 na taon ang ninyo? Ang termino nyo, wow! Lintik na yan. Ang boboto sa'yo, wala pang 50,000. Tapos gusto mo 6 na taon ka? Kung gusto nyo maging 6 na taon, kayong mga congressman, tumakbo kayong presidente, tumakbo kayong vice, tumakbo kayong senador. Oo, kung hindi kayo tatakbo senador, tsaka vice president, tsaka presidente, wag na kayong umasa. Hanggang 3 taon lang kayong mga hayop kayo. Di ba? Kapal ng mga mukha ninyo. Tapos ngayon, ang dami-daming problema ng bayan natin. Nandiyan yan yung bagyo. Nandiyan yan yung baha. Nandiyan yan yung mga kung ano-anong problema. Pero eto ang inaatupag ninyo. Sino? Si Inday Sara. Kasi gusto nyo i-impeach si Inday Sara. Ang dami-dami nyo pang Ang dami-dami nyo pang hearing. Ang dami nyo mga ebidensya. Kesyo, ganito. Yung isa naging expert na sa sulat. Si Akop, bigla siya naging expert sa penmanship. Bigla siya naging forensic expert sa sulat-sulat. Ang gagaling. Di ba? Kaya nakakatawa. Ganun pa rin. Yung resulta ng hearing na yan, wala pa rin. Kahit magpunta dyan, yung mga taga-OVP, magpunta dyan si Inday Sara, na yan, meron na kayong resulta. May resulta na kayo. Ang resulta ng hearing nyo, ayan, lumalabas sa mga press conferences ninyo, sa mga interview ninyo, sa media. Anong sabi ni Coco Pimentel? Tinanong si Coco Pimentel ni Karen Davila. Sabi ni Karen Davila, Coco Pimentel, ano sa tingin mo? Totoo ba yung sinasabi ni Colonel Grijalde? Yun yung sabi niya. Alam mo sabi ni Coco Pimentel? Ganito kasi yan, Karen Davila. Ako kasi ang committee chairman. Siyempre, ako yung committee chairman, ako ang magsusulat ng committee result or resolution. Ako maggagawa ng report. Committee report, committee resolution, ako gagawa niyan. Okay? So, kung ako gagawa nun, hindi ko dapat sabihin kung ano yung laman ng isip ko ngayon. Kasi kung sinabi ko na sa inyo as early as now, nakaisang hearing pa lang kung ano yung laman ng isip ko, di po tapat pa tayo mag-hearing. Pero tingnan ninyo si Abante, tingnan ninyo kung paano si Committee Chair Abante ng Human Rights sa Congress. Tingnan nyo kung paano siya magsalita. Pag nagsalita siya, tapos na boxing.
Pag si Dan Fernandez nagsalita, tapos na boxing. Oo, may kasalanan ang mga Duterte. Pag si Barbers nagsalita, may kasalanan ng mga Duterte. Dito si Chua, diyan sa good governance, good government. Pag nagsalita, nagpa-interview, plunderer si Inday Sara. So kung ganun naman pala, ang iniisip ninyo sa mga naririnig ninyo diyan, ba't pa kayo naghihiring? Sampahan nyo na ng kaso. Kasuhan nyo na si Inday Sara ng plunder, gawin nyo na yung articles of impeachment. Tapos, sampahan nyo na din si Duterte ng human rights violation. Di ba? Oh, kasi meron akong isang napanood na Oh, yung napanood ko, may sistema kasi yan, mga bossing. Abogado siya. Tapos meron siyang tawag diyan, meron siyang dinidepensahan. Defense lawyer siya. Oh. So, yung prosecution team, yung prosecution lawyer, medyo malakas yung kanyang kaso. Ang lakas ng kaso niya. Sa lakas ng kaso niya, naniniwala na sa kanya yung jury. Yung jury kasi sa Amerika ganyan jury muna. Oh, ang yung mga tao na kinuha nila hindi magkakakilala, ikukulong nila yun hangga't may hearing, sila yung magiging parang mga huwes. Oh, so yung kanilang judgment, yun ang susundin ng korte. So yung judge nagpi-preside lang. Kumbaga siya lang ang nag-aano ng order. So ngayon, nung feeling nitong defense lawyer na to, matatalo na siya, alam mong ginawa niya? Ininis niya yung kliyente niya. Nung ininis niya yung kliyente niya, sinapok siya ng kliyente niya. Oh, alam mo ang nangyari doon sa kaso na yon? Nagkaroon ng mistrial kasi sinapok siya ng kliyente niya in front of the jury. Oh, anong sabi ng judge? Meron I am declaring a mistrial. Hindi pwede na nakita ng mga jury itong ginawa nitong kriminal na sinuntok niya yung sarili niyang abogado. Bad shot na siya sa mga jury na ito. Therefore, clouded na yung judgment nitong mga juries na to, jurors, dahil nga doon sa ginawang panggugulpe noong kliyente nung abogado sa abogado niya. Yan. So nagkaroon na ng mistrial kasi nga wala nang kredibilidad yung mga magiging decision nung jury dahil nga doon sa nakita nila before their eyes, in front of them, na gulpihan, ganun. So ganun dapat yung mga natin. Ganun dapat yung mga congressman natin. Ganun dapat yung mga judges dito. Ganun dapat yung mga RTC judges, MTC judges, Supreme Court judges, lalong-lalo na yung mga prosecutor natin. Dapat gitna lang sila. O di ba? Alam mo tawag diyan sa kwento ko? The Lincoln Lawyer Reference. Panoorin niyo yan sa Netflix. Magiging partisan na yung decision kasi nakita nila na violente pala talaga tong maman to. So without hearing yung lahat ng istorya, meron na kagad silang judgment dahil dun sa nakita nila. Therefore, na sila? Corrupted na sila. So hindi na sila pwede. Nagagawa na lang sila ng panibagong hearing. Ganon, doon sa ibang bansa, dito sa atin sa Pilipinas, hindi. Saan ka makakita ako nag-iimbestiga? Lahat ng yung resulta ng investigasyon ko, sinasabi ko sa media. Di nangyari trial by publicity. Ito, si Inday Sara, bakit ka pa pupunta sa isang hearing na alam mo naman na tapos na boxing? Di ginawa mong tanga sarili mo. Kasi kung ako pupunta si Inday dyan, tapos ginulpi siya ng mga congressman dyan, binaboy-baboy siya, anong sasabihin ko kay Inday? Tanga ka Engot ka ba't ka nagpunta dyan? Tama, mali. Di ba si PRD, nagpupunta ba siya dyan sa Congress? Never. Hindi pupunta dyan si PRD. Bakit? Kasi alam na ni PRD na kung ano man yung hearing dyan, it's done. Tapos na yan.
Ano na yan, meron na silang konklusyon dyan. Ano lang, bibigyan mo lang sila ng chance para babuyin ka nila. Ikulong ka na lang nila, okay lang. Kaysa naman babuyin ka nila. Mantakin mo, bababuyin ka na nila, ikukulong ka pa nila. O di ikulong ka na lang nila, at least man lang na-save mo yung sarili mo from humiliation dahil dito sa mga kupal na ito. Tingnan mo, saan umattend si PRRD? Umattend si PRRD, saan? Sa Senado. Bakit? Kasi sa Senado, pinangangalagaan nila yung reputation nila. Bakit? Kasi nga, they are being watched by the whole country. They are being, kumbaga, scrutinized by the whole of the Philippines. Pati sa ibang bansa, umaabot yung Senate inquiry na yan. At pag nasira ang image mo, putya, ang hirap ng bawiin yan. Kasi nga, ang constituency ng Senate, buong Pilipinas, hindi lang per distrito, haler. So pumunta si PRRD dyan sa Senado kasi alam niya, patas dyan. Alam niya, si Coco Pimentel, abogado, hindi katulad ni Ontiveros na sinabihan niyang, guilt is personal. Yes, it is personal. Ina nakakadiri. Kaya sa sinabihan ni PRD na, you do not know that because first off, you are not a lawyer. You've never been a prosecutor. You've never been a mayor. And you will never, ever, ever be a president. That is why you will never understand. Guilt is personal. Yung guilt, akin lang yun. Hindi ko pwedeng ipasa sa'yo. So bakit mo ako sisisihin sa bagay na ginawa niya? So yun ang punto dyan. The reason why itong mga congressman na to, walwal talaga sila kapag nag-hearing, contempt dito, contempt dyan. Baboy dito, baboy dyan, sigawan ka. Mantakin mo general ka. Ito, makinig kayo mga kababayan kong mga minamahal namin mga pulis General ka, koronel ka, nag-training ka. Ang hirap ng inabot mo sa PMA, sa PNPA, napakahirap ng buhay ng isang trainee. Ilang taon kang nag-training. Tapos, pagkatapos mo mag-training, inalay mo yung buhay mo para sa bayan, nagsimula ka sa mababang ranggo, hanggang sa ilang taon ka na sa serbisyo, nag-schooling ka, lahat ginawa mo para ma-promote ka. Kumbaga, you deserve respect. Tama? You deserve a respect. Kasi nga, you have sacrificed your life and you managed to stay alive hanggang maging colonel at general ka dahil mahal mo Pilipinas. Tapos, bababuyin ka ng mga congressman na dating bold star. Tama ka dyan, defenders of the sun. Tapos, bababuyin ka ng bold star. Tapos, bababuyin ka ng pastor na mahilig mag-selfie na nakalabas ang dila. Diba? So papayag ka ba nun? Kayo ba mga pulis, papayag ba tayo nun? Hindi tayo papayag nun. Sa dami ng hirap mo, sakripisyo mo, sisigawan ka pa dun sa kongreso na trabaho mo yan. Huwag mong ipagmalaki sa amin kung gaano kadami yung nahuli mo, trabaho mo yan. Diyan ka binabayaran. Aba, kayo din naman. Binabayaran din kayo dyan. Pero isipin nyo, bawat isang congressman, ilan ang mga security guards niyan? Ang mga security personnel niyan na puro mga pulis, grabe ang hirap pagsunod-sunod sa kanila. Para lang maprotektahan sila. Tapos, binababoy nila, pulis. Antakin mo, nag-training ka. Sabi nga ni Defenders of the Sun, nag-training ka, lumaban ka sa ilang beses kang binaril, hindi ka tinamaan. Tapos bigla kang ipapatawag sa Kongreso, bababuyin ka ng convicted child abuser na si Franz Castro.
That is very wrong. Kaya itong mga congressman na to, they have nothing to lose. Yung distrito nila, pag-aari nila yun. Because it's just a small portion of the town. Unlike senators na buong Pilipinas, that is why President Duterte, doon siya nagpakita because alam niya, mga edukado tao dito. Yung mga tao dito, mayroon silang reputasyon na pinangangalagaan na if i-expose nila yung sarili nila, magpapupuli-politika sila, delikado sila kasi buong Pilipinas ang nakakanood niyan. Diba? Oh, ito na naman, meron dito. Oh, sabi ni Pinoy, walang kwenta ang ngas-ngas kung wala namang ilalabas na listahan dahil may iboto ulit ang mga yun. Ano na naman yan? Ito naman si Pinoy Budol, oh. Tangina. Ubus na ba lotion sa inyo? O sige, pakinggan natin tong balita na to na si Inday Sara, no show pa din. So para sa akin, her not dito, hindi magpakita dito. Bakit ka magpapakita sa isang komite na challenge mo? Unang tanong mo, sir, I am a resource person. Why do I have to swear? According to your rules, only witnesses can swear. I am not a witness. I'm a resource person. Doon pa lang nanalo na siya eh. Doon pa lang yung committee chair hindi na nanalo sa kanya eh. Doon pa lang alam niya na yung committee chair walang alam eh. O so bakit ka pa pupunta dyan? Di ba paglabas ni Inday Sara, sabi nga ni Inday Sara pagtapos niya mag-statement na ito ay isang sisirain lang ako dito sa sa hearing na to. Kaya uuwi na ako. O, pinayagan siya umuwi, di ba? Umuwi siya. O, pag uwi niya, anong sabi niya? Eto kasing hearing, itong committee hearing na to, ano lang yan, practice lang yan. Ang patarget talaga nila, i-impeach ako. Nagpa-practice na yan ng impeachment sa akin. Oh, tingnan mo, totoo, true enough. Ilang araw, ilang hearing, ang sinasabi nila, oy, plunderable to. Uy, pwedeng betrayal of public trust to. Yun yung mga umiikot na salita doon eh. Kasi yun yung pwedeng gamitin sa'yo para ikaw ay matanggal sa posisyon. Yung betrayal of public trust, plunder, yan yun eh. Malversation yan. Corruption yan. Yun yung mga umiikot-ikot dyan na statement. At recipe yun eh. Kumbaga yun yung panggisa eh. Kumbaga sibuyas, bawang, luya, yan yun eh. Tsaka mga paminta. Yan yung ginagamit para ang isang halal ng bayan ay matanggal because yun lang naman ang paraan para matanggal mo. Ang isang halal ng bayan, yung presidente, vice president at tsaka yung chief justice. Alam na ni Inday yan. So, pupunta ba si Inday? Hindi. Pag hindi nagpunta si Inday, anong gagawin nyo? Ipakukulong nyo si Inday Sara. Ipakukulong nyo si Inday Sara na nagtiwala yung 32 million na tao sa kanya.